Welcome to my YouTube channel. Iba muna tayo. Hoy! Ayan, at mag-focus. Sino gari ba rin? Makasalanan, ngayon at kung kami mamatayan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon. Sa pagkilay namin ito ang misteryo sa Jerusalem. Isang Maria Maria, ay hindi lamang matulatan namin ang aming kanyang halimbawa na lalakad doon, kundi naman makamit natin ang magaling natin. Sa ating pagdiriwang. Ngayon po ay diriwang natin ang Miyerkules ng Abo. Isama po natin sa ating panalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Victor Antonio. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga inoo ang Apo. Subalit itong tanda ay dapat samahan ng tapat na pagbabalik loob, ang metanoia o ang pagbabago ng isip at puso. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid natin hindi sapat ang sarili nating kakayahan na magbagong buhay. Ang tagapangulo po ng ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rodel M. Sacaps. Bagsitayin po tayo lahat. Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin nyo rin. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Mga kapatid, sa araw na ito, pinasimulan natin ang panahon ng Kwaresma sa pamagitan ng Miyerkules ng Abo, kung saan tinatawagan tayong lahat na magsisi sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos, at magbagong buhay. At syempre, ay lalong palalimin at paitingin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang-gawa upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa dakilang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalabang masimulan namin ngayon sa banal na parusa magtiis sa kagutuman, ang pagpagtunggalian din ng mga kapanig ni Kristo para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ang Panginoon, mataimtim kayo magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Mga
saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manalis kayo ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siyang nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. San Pablo na malugod nating tanggapin ang kaligtasang handog ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhid sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang ng makasalanan upang magpag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa kawag-gawain ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagbaybabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong ama nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihin ka ng iyong ama nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghinamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsimpo po tayo at pakinggan ang mga. Tayong lahat narito ngayon, sana hindi lamang dahil sa abo, kundi talagang tayo'y nagsisimba. Kasi kung kayo narito lang po para sa abo, ay pedong yung mga noo, ay dikit na lang sa puwit ng kaldero. Kasi kulay itim rin naman yun. No? Dapat ay hindi lamang narito po para magpalagay ng abo sa inyong mga noo at ulo, kundi sa lahat ay magsimba, makaisa sa Jesus sa banal na misa. At sa paglalagay ng cross sa abo sa atin, ang sasabihin ng pari at lay minister ay ganito, remember that you are dust,
and to dust you shall return. No? At yun naman ang katotohanan. Remember that you are dust. At kitang lahat naman talaga matutudas. Yun ang katotohanan. Kaya pinapalala sa atin na tayong lahat ay kung paano mula sa abo o alikabok ay babalik din sa alikabok. Kaya yun yung sinasabi sa Tagalog. Pag naglalagay na mamaya ng krus ng abo ang mari at ang akulay, alalahan mo sa alikabok ka ng galing at sa libo ka rin magbabalik. Pinapaunawa sa ating lahat na ang buhay nating mga tao may hangganan. Hindi tayo pampalagian dito o forever sa mundong ito. Tayo'y mga mortal. May katapusan, may hangganan. At babalik tayo sa original nating pinanggalingan. Huwag nung kalilimutan, tayo po'y abo o mga alikabok lamang. Kagaya po sa nawapan ninyo dyan, sigurado ako may kaunting alikabok dyan. That is the oldest picture of you. Alikabok lamang tayo. Pinagsama-sama ng Diyos mga alikabok, hinugis bilang tao, hiningahan, at nagkaroon ng buhay. Kaya naalala po ninyo ng pandemya, bawal iburol ang patay. Pero pag gusto mong iburol, gagawin mo, i-cremate mo. Ay ano ba yung pag-after ng cremate? Ay sino ba gayon? Di ba ang tawag doon ay remains? No? Ang tawag doon ay abo. Kaya nga tinatakpan maigi kasi pag nahanginan, lipad. At sabi ko sa mga sakit sa kanina, nag-electric ko, sabi ko, huwag mo na baka lumipad yung abo din eh. Wala kitang gagamitin. Di na, Palm Sunday. Pinapaunawa ko sa atin na tayo'y dapat nang magpakabuti at magpakabanal kasi laging nakaamba ang pagdating ng kamatayan. At sa araw na ito, pinaunawa ko yun na tayong mga tao ay mula sa alikabok, magbabalik din sa alikabok. Kaya nga, naalala ko yung kanta ni Rico J. Puno na kung saan ay inaawit sa simbahan ay hindi yung liturgical song. Ang title ay Lupa. Mula sa lupa, babalik din sa lupa. Hindi po yung liturgical song. That is secular song. Kaya bawal tugtugin sa loob ng simbahan kahit pa maganda yung ibig sabihin ng awiting yun. Sabi, mula sa lupa, babalik rin sa lupa. No? Yan naalala ko po ng mga 90s daw po. Mga kabataan nun, ka rin, magbabalik. Kaya panawagan, magpakabuti at magpakabanal. Bakit po? Lagi ko sinasabi pag minsan, pag mabuti kang tao, anong mangyayari? Aalalahanin ka ng kapwa mo. Pag mabuti kang tao, ipagdarasal ka ng kapwa mo. Pag mabuti kang tao, panghinayangan ka ng kapwa mo. Sasabihin, sayang, namatay agad. Ang buti pa naman, ang bait pa naman, sayang. Ang dami pang magagawa, ang dami pang matutulungan kung mabuti ka nga. Pero kung masama ka, nako, hindi ka aalalahanin. Hindi ka pa ipagdarasal. At ano? Ang sabihin sa'yo, buti nga't namatay na. Buti nga sa kanya. Kasi masama ka, tao. No? At yun ang katotohanan po. Sa panahon ito, simula ng Kwaresma, alalahanin lagi na laging nakaamba ang pagsapit ng kamatayan. Wala nakakaalam sa atin. Pero kung sa tuwi-tuwi na, lagi ka nagpapakabuti, nagpapakabanal, hindi mo ito katatakutan. Pangalawa po ang katotohanan ng krus. Ang panahon ng mahal sa atin nung siya ay namatay doon sa krus. Huwag po ninyong pag-isipan na masakit ang katawan ko. Kami ni na Sister Ana at Mr. Felix ay mag-istasyon ng cross para kay Lord yun. Ay kami ay kung ano-anong agay doon sa puro para sa aming Kwaresma, kung ano-anong nagset. Huwag niyo pong yun ay para sa pagmamahal mo kay Lord. Yung iba sa inyo, ayaw niya ng mga kung ano-ano para sa mga nobisya. Huwag kayo magdamot, yun ay para kay Lord. Yung mga nobisya, yan ay pagpapadama niyo ng pag-ibig kay Lord na nag-alay sa inyo ng buhay at pag-ibig niya nung siya'y namatay doon sa krus. No? Huwag po ninyong isipin na sayang lang yung sakripisyo.
Sayang lang yung pagpupuyat ko, sayang lang yung pagpapagod ko. Hindi po. Yan ay pagganti natin sa ginawang kabutihan at pag-ibig sa atin na Jesus na pinakita niya nung siya'y namatay doon sa krus. Kaya nga po sana, tuwing titingin kayo sa krus na yan, bukod po dun sa 4 na letra nyo nakikita, ano pa po yung 2 malaking letra dyan na makikita nyo nakamulaga? Ang una ay letter T. Pangalawa ay letter Y. Ibig sabihin nun, nung araw usap-usap na TY, ngayon kasi iba na TNX. TNX. Anong ibig sabihin ng TY? Thank you, Lord. Kasi ako'y minahal mo at patuloy mong minamahal at dahil doon nagkamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At yan ang gagawin natin ngayong Kwaresma. Tayo mag-istasyon ng krus. Kung anong gagawin yung mga para sa Kwaresma, isipin nyo, yan ay para kay Lord na nagmahal at patuloy na nagmamahal po sa inyo. At siya ang modelo ng pag-ibig. Ang krus, ang tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya yung abo mamaya, hindi basta-basta nilalagay, kundi nilalagay ng pakrus. Nakita ko minsan sa Facebook, nang ginawang memes, ang nilagay ng isang akulay ay yung kilay. Hindi naman kilay ang nilalagyan. Noo at pakrus. Tanda ng pag-ibig sa ating lahat ng Diyos. At kasi sabay, nung pagkukrus na yon, ay siyempre para lalong lumalim din yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya pangalawang formula na sinasabi, repent and believe in the gospel. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. At sa ating mga pagbasa ngayon, lalo tigit sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng palalimin lalo yung ating pananampalataya sa Diyos. At paano ito mapapanalim bilang Kristiyano? 3 mahalagang gawain yung ating gagawin at isa sa buhay. Una, at pangatlo, pagkakawang gawa, prayer, fasting, and almsgiving. Gusto mong lumalim pa na tayo sa Diyos, ano gagawin mo? Mananalig ka sa Kanya at ipapakita mo yun kung lagi kang nagdarasal at nananalangin sa Diyos. Sa inyo mga kapatid, huwag sanang matapos ang maghapon nang hindi manaang kayo nagdasal. Yung ibang mga tao, nagano sa akin, Father, ako hindi nakapagdasal, sobrang pagod ko po. Hindi ako naniniwala. Father, hindi po ako makapagsimba. Wala po akong time. Hindi ako naniniwala. Hindi lang talaga priority sa buhay mo ang pananalangin at ang pagsisimba. Di ba kapag mahal mo, lagi kang may time? Di ba pag mahal mo, lagi kang may oras? You will find time for your loved ones na maranasan niya yung pag-ibig mo. Kaya hindi ko naniniwala walang time sa pananalangin. Mechanical. Kung magdadasal ka, isipin mo kung sinong kinakausap mo. Ano ba ang definition ng prayer? What is prayer? Prayer is speaking. Ito po yung fasting and abstinence. Yung fasting po, dati nung unang panahon, lahat ng Biyernes ng taon, binago na po. Kundi all the Fridays of Lent are days of fasting and abstinence. Sa Biyernes po nitong Kwaresma, bawal kumain ng karne at talagang mag-aayuno. Maganda rin po yung nag-aayuno. At kaya nga meron nga yung envelopes na fast to feed envelopes. Magpapasting ka, hindi mo ibibili ng kung ano yung pangangailangan mo, kundi ibibigay mo nga sa iba. At yun yung kahantungan ng almsgiving. Yung tawang gawa. Maganda rin po nagpapasting, lalo sa pagkain. Bakit madaming sakit ang tao? Kasi sobrang katakawan sa pagkain. Tinatawagan ng bawat isa na damayan, tulungan at pagmalasakitan ang kapwa. At ay kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo po at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay.
Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na sa namamagitan kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon po ay pipila na para sa pagpapahal. Wala Diyos gutom tayo magtituhod ng may abot sa puso. Kami handa bagong buhay upang aming pagandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon. Iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan, ang aming kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahihingan ng iyong bayang dinira. Kami handa bagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamayan. Kami puon kami ay tulungan alang-alang sa iyong ngalan, Panginoon. Iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Kami handa bagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon. Iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisika yung mataot, halina't balik loob sa magpatawad na Diyos. Gutom tayo makiknood ng may abot sa puso. Halina't bagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan, Panginoon. Iyong bigyan ng patawad upang aming Panginoon, bigyan mo kami. Panginoon, tulungan mo kami pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus, na nananagboy sa mukha ng mga dukha, mga nagugutom, mga inaapi at pinagsasamantalahan, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Kapwa natin ialay ating sarili kamay, ay bigyan natin ng buhay. Madilim din eh. Wala pala chandelier, ano?
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ko ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo, ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po. Bait naman. Good morning. Amen. Cordero ng Diyos, nananalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob sa amin ang Magsilod po tayo at handa ang sarili sa pakikinabang. Mga minamahal, narito po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaangayahan sa kanyang banal na pighing. Panginoon, hindi ako Dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Diyos ay naroon, walang alim. Kain na. Dakilang pag-ibig, saan man manahan, doon ay naroon, walang alim. Naming mapagmahal, ang pinagsulan po namin ay amin ang paginabangan sa paggamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa namin pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumandali po magsiyo po lahat. Kagaya po ng binanggit ko kanina, ang Ashwen, tuwing panahon din po ng Kwaresma, pinagbabawal po yung pagkatapos ng misa ay pumapalakpak. Ang tawag po doon ay fasting of our senses. Paspasan ang pagpalain ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay po ninyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos! Para sa sarili lamang, sino man ang namamatay. Para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Yun na po tayo. Tapos na ang ating misa.